No, no. Sayang spotlight na. Narang ka ni Obit. Dito siya kita sa live. Uy, yung Ayos mo ba yan to? Ano lang yan eh. Ano ba dapat ang spotlight ng ano? Dapat si Lord. Good morning po. Ayan. So tayo po lahat ay tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Sabi po sa awit 29, purihin niyo si Yahweh mga nilikha sa kalangitan. Kilalanin ang kanyang lakas at kanyang kaluwalhatian. Purihin ang kanyang maluwalhating pangalan. Sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Tinig ni Yahweh naririnig sa ibabaw ng dagat. Ang dakilang Diyos ay nagpapakidlat, umaalingaw-ngaw at naririnig ng lahat. Tinig ni Yahweh makapangyarihan at punong-puno ng kadakilaan. Maging mga punong sedar ng Lebanon sa tinig ni Yahweh, mawawasak ang mga iyon. Parang guyang pinalulundag ang mga bundok ng Lebanon, parang torong pinalulukso niya ang bundok Hermon. Dahil sa tinig ni Yahweh, kidlat ay gumuguhit. Kapag siya'y nagsalita, disyerto'y nayayanig. Inuuga niya pati ang ilang ng Kades. Sa tinig ni Yahweh, mga usay na papaanak at nakakalbo pati ang mga gubat. Lahat ng nasa templo ay sumisigaw. Ang Diyos ay papurihan. Si Yahweh nagahari sa mga kalaliman. Nakaupo sa trono bilang hari kailanman. Si Yahweh ang nagbibigay lakas sa kanyang bayan at pinagpapala sila ng mapayapang buhay. Tayo po'y manalangin. Kausapin po natin ang Lord at magkaroon po tayo ng personal na pakikipag-usap sa Kanya. Pasalamatan po natin siya sa Kanyang kabutihan sa nakalipas sa buong isang linggo. Yes, God. Muli nga, Panginoon, kami po ay lubusang nagpapasalamat, Lord. Una sa pagkakataon na kami po ay magkasama-sama upang sumamba, magpasalamat sa iyo, O Diyos. Kilalanin, Panginoon, na wala po kaming kayang gawin, Panginoon, ng hiwalay sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy kami nagpapasalamat nga, Panginoon, sa pribilehyo, Lord, na purihin ka at kasambahin ka, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na kumilos ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At Ikaw, Lord, yung mabigyan namin ng papuri ng parangal, Panginoon. Nagpapasalamat kami kay Jesus, Lord, dahil sa pamamagitan niya, sa tulong niya, Panginoon, at dahil sa Kanya, naging posible yung mga bagay na to, Panginoon. Muli po, maraming salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tuloy po nating declare yung kapangyarihan ng Panginoon. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala mo'y pagsama ay lahat.
ako iiwan. Ano pa? Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan,
Buhay ko nang sa'yo'y sumamba, wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay na namin, Lord. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba, wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba, wala nang ibang kundi pasalamatan. Ang buhay nga namin, Lord. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba, wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat nga, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya nga, Panginoon. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord. Patuloy nga, Panginoon, kumilos sa aming pananambahan, Lord. Patuloy namin dinideclare, Lord, yung kapangyarihan mo, Panginoon, sa umagang ito, Diyos. Yes, God. Patuloy namin pagkatiwalaan yung kapangyarihan mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord. Water you turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, Lord, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, we claim that, Lord, our God. Into the darkness we shine, you shine, Lord. Out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. Church, let's declare, we're higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer,
Aming Diyos, kay buti mo mula pa noon hanggang ngayon at sa habang panahon, sa bawat salilahing katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon, aming Diyos. Kay buti mo, sabihin natin yan sa Lord. Mula pa noon hanggang ngayon at sa habang panahon, sa bawat salilahing katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. O aming Diyos, kay buti mo mula pa noon hanggang ngayon at sa habang panahon, sa bawat salilahing katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon, o aming Diyos, o God, aming Diyos. Kay buti mo mula pa noon hanggang ngayon at sa habang panahon, sa bawat salilahing katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. O aming Diyos, kay buti mo mula pa noon hanggang ngayon at sa habang panahon, sa bawat salilahing katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon. Minsan pauwitin natin aming Diyos, aming Diyos. Kay buti mo, sabihin po natin sa Lord, mula pa noon hanggang ngayon at sa habang panahon, sa bawat salilahing katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon. Wala na ngang ibang Panginoon. O wala na ngang ibang Panginoon. Wala na ngang ibang Panginoon. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, na kami ay lubusang nagpapasalamat, O Diyos, sa iyong kapangyarihan, sa iyong kabutihan, Panginoon, katapatan sa buhay ng bawat isa, Lord.
Tunay nga ka na kung wala yung pagkilos ko, Panginoon, kung wala yung presensya mo, Lord, hindi kami mananatiling nakatayo, Panginoon. At nandito, Lord, sumasamba, nagpupuri sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat sa pag-sustain sa amin, Panginoon. Patuloy na pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon. At patuloy naming maranasan yung presensya mo, Panginoon, sa umagang ito, Lord, sa kabuuan ng aming gawain. Salamat, Lord. Tuloy po tayo manalangin amang Diyos na dakila sa lahat, sapat ka, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil tunay nga, Panginoon, na ikaw ang umabot sa amin, Panginoon. Ikaw ang unang nagmahal, Panginoon, sa amin sa kabila ng aming kasalanan. Kaya ngayon kami lumalapit, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Patuloy mo kaming linisin, Panginoon, ng iyong banal na dugo, Panginoon. Ang dugo ni Kristo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. At patuloy na maranasan namin, Panginoon, ang kapatawaran na nagbumula sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Abutin kami, Panginoon, sa aming mga kalalagayan, Panginoon. Ano man ang sitwasyon ng bawat isa, Panginoon, sa pisikal, sa kalusugan, financial, emotional, Panginoon, magiging sa aming relationships, Panginoon. Lord, abutin mo kami, Panginoon, paranas mo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na kayang mag-aayos ng lahat, Panginoon. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na kayang ayusin ang mga sirang bagay, Panginoon. Ang mga wasak na puso, Panginoon, ang mga sirang relationships, Panginoon. Lord, ikaw ang Diyos, Panginoon, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Lord, sa iyo, kaya mong gawin ng lahat, Panginoon. Lord, kung kami lalapit, Panginoon, pagtitiwala sa iyo, Panginoon, alam po namin, Lord, may gagawin ka sa buhay ng bawat isa. Panginoon, ano man ang sitwasyon ng bawat isang nandito ngayon, Panginoon, abutin mo kami, Panginoon, at paranas mo sa amin, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagkilos, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, at patuloy na makita sa aming buhay, Panginoon, ang pagkilos mo at mataas, Panginoon, sa aming buhay ang iyong pangalan, at ma-declare, Panginoon, sa maraming tao, Panginoon, ikaw ang Diyos na buhay, Diyos na tapat. Lord, maraming salamat. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos, Panginoon, na patuloy nakikilos sa buhay ng bawat isa. Lord, patuloy kami magtiwala sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming kumapit, Panginoon. Umanangan sa iyo mga pangako, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, Lord, hindi kami yung nakakapit sa iyo, Panginoon, kundi ikaw ang may hawak sa aming buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, lahat. Sa pangalan ni Jesus, pamidalangin. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Sa patuloy, Ama, na tinataas po namin sa inyo sa umagang ito ang aming mga karoob, Panginoon, na dapat, sabi nga pa, Panginoon, bawat isa sa amin ay magbibigay kami. Kayo po, sa amin na magbibigay kami sa inyo ng mayroong kasiyahan sa aming mga puso. Dahil alam namin, Panginoon, ang pagbibigay para magamit po ito sa iyong gawain. Kaya alam ko, Lord, na kayo pa mag-bless sa bawat isa. In Jesus' name I pray. Amen. Pakiano mo na lang. Yan. Tayo po muna ay
tumayo muli para sa pagbasa ng Apostles' Creed. Sabay-sabay po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Ang tao siya, lalang Espiritu Santo, pinanganak ni Birhen Maria. Dusa sa ilalim ng paglilitis si Poncio Pilato, nako sa krus na matay iniligling. Nang sa karoonan ng mga yumao, ng ikatlong araw ay nabuhay na muli. Umakyat sa hangin ng lukok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Muling babalik upang hatulan ng mga buhay at mga patayang tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, ng simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga namatayang tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Makaupo na po tayo. Good morning po sa bawat isa. Welcome po sa mga bago. Hello po. Yan. Hindi naglo-load yung remote. Ayan, tayo po muna ay malalangin. Panginoon Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon na kami ay muling mapag-aral ng iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, na mangusap ka sa aming mga puso at isipan, matutunan namin, Panginoon, inais mong ituro mo sa amin patungkol kay Kristo. Makilala namin siya, Panginoon, dahil walang ibang pinakamahalagang bagay, Panginoon, dito sa mundo. Hindi ang kayamanan, hindi ang sino man, hindi ang pamilya. Walang kahit anong bagay ang maikukumpara sa makilala namin si Kristo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan, nag-appear siya. So, ngayon pong umaga ay pagpapatuloy ng ating series ng message na Jesus in the Old Testament o si Jesus sa Lumang Tipan. So, kung hindi po pamilyar ang iba, no? Si Jesus po ay hindi lang nag-exist nung pagdating na ng Matthew. Sa Bagong Tipan lang. Hindi po. Siya ay kasama na ng Ama, sabi nga sa John, di ba? The Word was with God, and the Word was God. Diba? So sa huling lumipas na 2 linggo ay nakita natin ang katapatan ng Diyos. Una, kanino yon? Sa buhay ni Abraham, sa Genesis 18. Diba? Sa pagpapatibay niya at pagtupad ng kanyang pangako kay Abraham at kay Sarah. Diba? Hindi dahil sila ay masunurin, dahil nakita natin na hindi naman sila sobrang masunurin, di ba? Gumagawa sila ng mga paraan, di ba? Sarili nilang lakas. Kundi dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Kaya siya yung nagsisigurado dito. Ang Diyos, si Jesus din, na tumupad ng pangako kay Abraham ay ang parehas na Diyos na isinakatuparan ang pangakong kaligtasan sa sanlibutan pagdating ng Bagong Tipan. And then nakita rin natin sa Genesis 32 na ang Diyos din ang bumago kay Jacob, iba kay Jacob. Siya rin yung Diyos na bumabago ng buhay ng mga tao ngayon. Bumabago ng buhay natin.
mula sa isang masalimuot na buhay patungo sa buhay na may layunin na naaayon kanino? Sa sarili? Hindi. Naaayon sa Kanya, sa Diyos. Ngayon namang araw bilang pagtatapos ng series, hindi po pagtatapos ng message, kaumpisa lang natin. Pagtatapos ng series, na series na Jesus in the Old Testament, ay makikita natin ang isa pang pagpapakita ni Jesus sa Old Testament bago ang kanyang kapanganakan sa New Testament. At nawa matutunan natin ngayong umaga na ang Diyos ang nagsisiguro at ang pinagmumula ng katagumpayan, hindi ang tao. So, basahin po natin yung Josue 5:13 to 15. So, hindi kagaya ng mga nakaraang passage, ito mas maiksi. No, tatlong verses lang. Nakita na po ba? Parang nag-i-static. Nakita na po? Sige po, sabayin niyo po ako sa pagbasa. Meron din po yan sa bulletin. Kung meron kayong hawak na bulletin, makasulat po yan dyan. Sabi sa 13, minsay napadako si Josue malapit sa Jericho nang bigla nagpakita sa kanya ang isang lalaking may hawak na tabak. Nilapitan ito ni Josue at tinanong, ikaw ba'y isang kakampi o isang kaaway? Hindi, ang sagot ng lalaki. Ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh. Nagpatiraw pa si Josue at sumamba. Sinabi niya, ano po ang ipinag-uutos ni Yahweh sa kanyang alipin? Sa 15, sumagot ang pinuno ng hukbo ni Yahweh, alisin mo ang iyong mga sandalyas, sapagkat lupang banal ang iyong tinutungtungan. At ginawa nga ni Josue ang inuutos sa kanya. So makikita natin dito sa passage, di ba? Sinasabi dito sa passage na may nagpakita kay Josue na tinukoy bilang, di ba sabi doon ay isang lalaki, di ba? And then itong lalaking ito ay nangunguna sa hukbo ni Yahweh. And then tinanggap niya yung worship galing kay Josue, di ba? Kasi kapag angel lang ito, anong gagawin? Hindi mo ko dapat sambahin, di ba? Sasawayin siya eh. Pero ito, tumanggap ng worship. Tumanggap siya ng pagsamba. And then, inutusan niyang alisin ni Josue ang kanyang sandalyas dahil ang kanyang kinatatayuan ay banal. Ito ay parallel doon sa Exodus 3 verse 5 nung ipatanggal din ni Yahweh sa burning bush, di ba? Kay Moses yung kanyang sandalyas. No? At sinabi rin doon, di ba, ng Diyos na ang lugar na ito ay banal. Bakit banal yung lugar? Dahil presensya ng Diyos yung naroon. Amen po. So ito ay hindi lang basta isang lalaki. Hindi lang ito basta isang anghel. Diba? Dahil dito nasisiguro natin na ang nagpakita kay Josue, hindi lang isang basta lalaki, hindi siya basta isang anghel lamang, ito'y si Yahweh mismo sa anyo ng isang lalaki. So nung nakarang week po, nagkamali ako ng banggit, ang sabi ko flesh, no? Hindi pa po yun incarnation. Pero siya ay nag-assume ng katawan na physical. Appearing to be a man. Diba? Parang tao. Kagaya ng sinabi ko kanina, ang anghel ay hindi tumatanggap ng pagsamba. Ang isang lalaki lamang ay hindi rin mangunguna sa hukbo ng langit, di ba? Kasi sasabihin ng iba, hindi naman angel. Pero baka hindi si Lord yan. Diba? Pero siya yung tagapanguna
doon sa hukbo ni Yahweh. Di ba? Ang nagpakita kay Josue ay ang Diyos sa anyo ng isang lalaki. At ulitin po natin, paano nasabi natin to na si Jesus to sa Old Testament? Paano natin nasabi na ito ay Christophany? Ang sabi po sa Juan 1:18, walang nakakita sa Diyos, di ba? Walang nakakita sa Diyos. Pero sabi sa Colosas 1:15, di ba? Si Jesus ang larawan ng Diyos na hindi natin nakikita. Di ba? Christ is the image of the invisible God. Kaya po, kapag ang Diyos ay nakikita natin, ito ay manifestation at mediated sa pamamagitan ng anak. Ano nga po ulit yung Christophany? Pagpapakita ni Jesus saan? Sa lumang tipan, yan. It is the appearances of Christ, the Son, in physical form. Diba? Before the incarnation in the New Testament. So, balikan natin yung passage naman ngayon. Ano yung matututunan natin sa enkwentro ni Josue sa Diyos? So, kaunting context lang po, bago tayo magpatuloy. Konting context lang, bago tayo magpatuloy, para maunawaan natin kung ano nangyayari dito. Noong panahon na to, si Josue ay naghahanda na sa pagsakop doon sa bayang pinangako, di ba? Kay Abraham at kay Jacob. Di ba? So pag tinignan po natin sa Joshua 1, yung unang mga verses doon, sabi doon sa Joshua 1:1, pagkamatay ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises, ngayon humanda ka at ang bagong Israel at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog ng Jordan patungo sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Tuloy po natin, gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Verse 4, ito ang magiging hangganan ninyo. Sa hilaga ay ang kabundukan ng Lebanon, sa timog ay ang disyerto, sa silangan ang malaking ilog Euphrates, at sa kanluran mula sa lupain ng mga Hiteo hanggang sa dagat ng Mediterraneo. Ang hirap bigkasin Mediterranean Sea. So, malawak yung lupain, no? Hindi ko na isama hindi ko na isama diyan. Sa verse 5 na ako ng chapter 1. Sabi dito, walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Si Yahweh nagsasalita dito kay Josue, no? Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises, hindi kita iiwan ni hindi pababayaan man. Memory verse to ng mga bata palagi. Sa verse 6, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Verse 7, basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sundin mo ang mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moses, di ba? Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaliligtaan, basahin ang kaaklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man mapunta. So, ito yung covenant ni Yahweh kay Josue, di ba?
And then yung panahon din na ito, nung sinabi ito ni Yahweh, lumipas na yung 40 to 41 years ng paglalakbay nila sa wilderness. No? Na kung susumahin, pwede naman sana nilang i-travel ng 3 days. 3 days, no? Papunta doon sa lupang pangako. Pero dahil matigas ang puso ng bayan ng Israel, di ba? Hinayaan ni Yahweh na lumipas muna yung generation na matitigas yung puso. And then ito sila Josue ay bagong generation na to, no? And then kung titignan pa natin sa mga sumunod na passage ay nire-establish yung yung circumcision, di ba? Inilala nila yung Passover. So as in reset to, parang ganun, di ba? Makikita natin dito si Josue bilang bagong instrumento ni Yahweh nung pamumuno sa Israel. Marahil nakakaramdam siya ng matinding pressure, 'di ba, sa pag-lead. Bakit? Sino ba yung papalitan niya? Sino yung papalitan niya? Si Moises, di ba? Sabi doon, namatay na si Moises. Tapos binigay sa kanya ngayon yung pagli-lead. Sino ba si Moises? Di ba? Kung titingnan natin yung resume ni Moises, di ba? Parang, wow, parang ganun eh. Kumbaga, sabi nga sa English, Joshua has a big shoes to fill. Di ba? Meron malaking sapatos na pupunan, di ba? Siya ngayon ay nagli-lead ng isang buong bayan. Kaya sa umpisang chapter pa lang, pinaalala na sa kanya ni Yahweh, di ba? Nasasamahan siya, no? Hindi siya dapat matakot sapagkat sasamahan siya ni Yahweh. At hindi siya iiwan. Diba? Habang siya ay nabubuhay. At kung bubusisiin natin, yung mga sumunod pa nangyari, ginawa rin ni Yahweh, di ba yung kay Moises dati, hinati yung dagat na pula. And then dito naman, yung ilog Jordan. Di ba? Pinatigil din ni Yahweh. So parang nagkaroon sila ng experience ulit ng ganun. Di ba? Para makatawid sila. Ngunit kagaya ni Abraham at Jacob, kailangan ni Josue ng encounter sa Panginoon bago magsimula yung kanyang journey. Di ba? Kinakailangan ng sitwasyon na kinalalagyan niya ng divine intervention. Dahil ang laban na kanyang papasukin na hindi lamang laban militar, kundi isang laban spiritual. Diba? Ito ay pagsisimula ng katuparan ng pangako, diba? Yung pagbigay sa kanila ng promised land. Para yung pinangako pa kay Abraham at kay Jacob. Kaya makikita natin isang divine figure, yung nag-appear kay Josue. Isang divine figure na may hawak na tabak. Sa English ang sabi doon, drawn sword. Diba? Ibig sabihin, hindi siya nakalagay sa, ang tawag doon? Diba yung, sa sheet kasi, siya tawag sa English, pero sa Tagalog, nakalimutan ko yung tawag eh. Hindi, iba yung sukbitan eh. Sabitan lang yan eh. Di ba? So anong ibig sabihin nun? Pag nakalabas yung espada. Di ba? Handa na lumaban. Di ba? Marahil natakot si Josue sa panahong ito, kaya niya tinanong, ikaw ba isang kakampi o isang kaaway? Di ba? Kausap siya pero nakalabas yung espada. Ngunit isang bagay makikita natin na totoo sa passage na ito. Diba? Sagot nung pinuno na hukbo ng langit. Diba? Sumagot siya hindi. Bakit? Ang Diyos ay hindi nakatali sa ating mga kapalagayan. Diba? Kasi pinangako kay Joshua na na sanggandikit sila ni Lord, kumbaga. Kasamahan siya.
Parang ganun eh. Parang ganun yung implication eh. Pero hindi. Di ba? Sinusunod ng Diyos yung kanyang sariling layunin. Sumagot ang lalaki, di ba, ang pinuno ng kubo ng kalangitan, hindi. Pero teka muna, no? Balikan ulit natin. Ano sabi doon? Yung binasa natin sa Joshua chapter 1. Diba, yung sinasabi ko kanina, para silang sanggang dikit eh. Parang taliwas, di ba? Biglang humindi. Pero oo, ang Diyos ay sasama sa kanyang mga anak, pero hindi ibig sabihin nito ay pumarito ang Diyos upang makipagkampihan sa atin. Diba? He does not come to take sides, but He comes to take over the situation. Diba? He comes to conquer. Hindi siya pumarito para kampihan ka. Pumarito siya para mag-conquer. Diba? Hindi natin alam kung ano pa yung iniisip ni Josue sa mga panahong ito bago niya ma-encounter si God. Pero marahil merong kailangan i-correct sa kanya or may kailangan ma-reaffirm. Di ba? Kagaya ng situation ni Abraham. Kailangan ma-reaffirm sa kanya yung pangako. At ang Diyos lamang ang may kaya nun. Di ba? Makagawa noon. Pero sa atin ngayon, maraming mga Kristiyano, ginagawang accessory si Lord. Di ba? Para makagraduate ako, kailangan ko mag-pray 3 times a day. Ganun ba yon? Na para bang si Lord yung kumakampi sa kanila upang ma-achieve nila yung mga pangarap nila sa buhay. Di ba? Meron pa rin mga Christian ngayon na naniniwala dun sa manifesting. Di ba? Mali po yan, no? Hindi natin pwedeng ilagay si Lord sa dito, parang kahon, di ba? Na kung ano lang yung sabihin natin kay Lord, yun yung gagawin niya para sa atin. Kagaya ng sagot dito ng Diyos kay Josue, kahit binigay sa kanya yung pangako, nasasamahan siya, na para silang sanggan dikit, di ba? Sabi sa kanya, hindi. Di ba? Hindi. At totoo pa rin to hanggang ngayon. Aminin man natin sa hindi, may mga pagkakataon sa buhay natin na iniisip natin, ay pinag-pray ko naman eh. Totoo pa rin ni Lord yan, anak niya ako eh. Diba? Eh parang requirement pa ni Lord na to pa rin kapag nag-pray ka. Hindi ganun, no? Nakakalimutan ng marami, ang Diyos ay hindi limitado kung sa anumang isipin natin. May sarili siyang layunin. At ang layunin niya ay palaging mabuti. Hindi siya limitado sa mga assumptions natin, sa mga kapalagayan natin. Kung ikabubuti ng pananampalataya natin na tayo ay dumaan sa hirap, di ba? Hahayaan ng Diyos yun. Hahayaan ng Diyos yun, no? God will not surrender to our will. Ang Diyos ay hindi susuko sa sarili nating gusto. But He demands our will to surrender to His. Diba? Hindi si Lord yung susuko sa atin. No? Hindi si Lord yung susunod sa gusto natin, kundi dapat yung mga kagustuhan natin ay nakasurrender sa Kanya. Marahil nagulat si Josue sa pagkakataong to, no? Na ang sagot ng Diyos ay hindi. Dahil paulit-ulit sinabi sa kanya sa mga previous chapters, nasasamahan siya. Diba?
hindi natin sigurado pero marahil ang hinihintay niya marinig sa lalaki, 'di ba? Kakampi mo ako. 'Di ba? Pero hindi ito 'yung nangyari. Again, God does not come to take sides. Hindi dumating ang Diyos upang pumili ng papanigan. Sa New Testament na dumating si Jesus in flesh, hindi siya pumanig sa Israel, di ba? Na kung ano yung pananaw nila sa isang Mesaya. Kasi parang yung mga tao noon ay nag-aasam ng isang Mesaya na ililigtas sila mula sa mga Romano. Pero si Jesus, hindi yon yung ginawa niya. Nag-establish siya ng kingdom na makalangit. Hindi dito sa lupa. Same thing din sa atin ngayon. It's either you surrender to God or you surrender to God. No? Kasi kapag hindi, mag-fail ka lang, talo ka. Diba? At maniwala ka sa akin, hindi mo gugustuhin na nandun ka sa kabilang kampo. Hindi mo gugustuhin na kalaban ka ng Diyos. Oh, walang gitna. Kapag hindi si God yung pinili mo, hindi ka pwede sa gitna. Kaya it's either you surrender to God or you surrender to God. At kung tayo ay susuko sa Panginoon, kagaya ng sinabi ko last week, doon tayo tunay na panalo. Doon tayo tunay na panalo kapag tayo ay sumuko sa Kanya. Bakit? Ang katagumpayan ay sa Kanya, hindi sa atin. Nakikibahagi lamang tayo kapag tayo isinuko natin yung ating buhay para sa Kanya. It is His victory, not ours. Ang Diyos ay hindi accessory sa buhay natin na idadagdag natin para mag-improve. No? Hindi po ganun. Hindi siya nandyan para makamtam natin yung mga material na bagay o kampihan tayo. Siya ay Diyos na higit sa lahat ng ating mga iniisip. So, ang tanong lang ngayon, kailan mo isusuko yung sarili mo sa Diyos? Kailan natin isusuko yung sarili natin sa Diyos? Kailangan nating isuko ang ating sarili dahil nasa Kanya, nasa Panginoon ang ganap na otoridad. Diba? God is the absolute authority. Sabi doon, He is the commander of the army of heaven. Pinuno ng hukbo ng Diyos. He is God. Jesus is God. Diba? Pinakita ng Diyos kay Josue yung kanyang authority. Dito sa verse 14, makikita natin essentially sinasabi dito ng Diyos, hindi ikaw yung maglilid sa bayan. Di ba? Sinasabi niya kay Joshua, hindi ikaw yung maglilid sa pagsakop, sa pag-conquer ng Jericho. Sinasabi dito ng Diyos, ako. Sabi niya. Naka-ready na yung tabak niya, nakatanggal na sa lagayan, di ba? Ready na siya sa laban. Sa Diyos yung laban, hindi sa atin. Oo, ang paglilid ng bayan ng Israel ay inatas kay Josue, pero imposible yon kung hindi sa pamamagitan ng Diyos, no? At ang nakakatuwa dito dahil makikita natin ang response ni Josue sa Diyos. Nagpatira pa siya at sumamba, di ba? Sabi dun sa English, yung mukha niya nasa lupa, face down to earth.
Mula sa pagtatanong, kanino ka bang kakampi? To worship. Diba? May transformation ka agad. Siya na ngayon ay nagpapakumbaba sa kanyang harapan at nagtanong, ano po ang inuutos ni Yahweh sa kanyang alipin? 'Di ba? Yung inatasan na mag-lead sa bayan ng Israel ay alipin kay Yahweh. Amen po. At muli makikita nga natin na tinanggap ng lalaki yung pagsamba sa kanya. Tinawag din siya ni Josue na the Lord, 'di ba? Anong pinag-uutos ni Yahweh sa kanyang alipin? What does the Lord say to his slave? Ang nagpakita kay Josue ay Panginoong Diyos mismo in physical form. Kagaya ng sinabi ko kanina, God requires our surrender to Him. Hindi siya yung susuko sa atin. Hindi tayo yung kakampihan ng Diyos. Hindi dahil mabait ka o anuman. Walang mabait. Pare-pares tayo. Tayo yung dapat sumuko sa Kanya. Dahil Kanya ang katagumpayan, hindi sa atin. At para sa sino man na hindi susuko sa otoridad ng Diyos, siya rin yung laban sa'yo. Di ba? Nakahanda yung tabak. At sinabi ko nga kanina, hindi natin gugustuhin sa side na yon. Dahil kapahamakan lamang kung hindi tayo susuko kay Yahweh. Imagine, no? Buong hukbo ng langit laban sa'yo. Isang anghel nga lang, talo ka na eh. Di ba? So maraming tao nakakalimot, di ba? Dahil Jesus is our friend nga. Ang Diyos ay ang ating ama rin, di ba? Nakakalimutan natin, ang Diyos din ay ang pinuno ng hukbo ng langit. Diba? Huwag natin ibaba yung tingin natin sa Panginoon. Jesus is God that all armies of God bow to Him. At tayo rin bilang kanyang mga anak. Diba? Kapag nakita ba natin si Jesus ngayon, anong magiging reaction natin? Diba? Yuyuko ba tayo? O patuloy tayo magpapasaway? Diba? And later on dito sa New Testament, diba? Itong warrior God na ito, nakaharap ni Josue, yung pinuno ng hukbo ng langit, siya rin yung mismong Diyos na mag-aalay ng sarili niyang buhay para sa atin. Para sa lahat ng tao. Ang sabi dun sa kananta natin kanina, if our God is for us, di ba? Who can be against us? Makikita po natin yun sa Romans 8:30-31. If our God is for us, who can be against us? Ang tinutukoy po ni Pablo dito ay yung assurance of salvation, kasiguraduhan ng ating kaligtasan mula sa kamatayan sa pamamagitan ni Jesus. Dahil kung ang warrior God na ito, ang nagsisiguro ng ating kaligtasan, sino makakalis nun? Sino makakalaban sa Kanya? Sino makakalaban sa Diyos? Meron ba? Wala, di ba? And higit pa dyan, makikita rin natin yung another parallel dito, yung
Revelation 19. Di ba? Makikita natin dito, muli babalik yung pinuno ng hukbo ng langit. Kasama niya yung hukbo, di ba? Sakay siya ng puting kabayo, dala yung tabak. Ganon din, with a drawn sword. Di ba? And then, sa pagbalik niya, wawakasan niya na ang lahat ng kasamaan sa mundo. Sisiguraduhin niya ang kanyang katagumpayan hanggang sa huli. So magdesisyon ka ngayon. Kaninong panig ka? Kaninong panig ka? Kung oo, surrender yourself to Christ. Kailangan nating sumuko sa Panginoon. Kung di niyo po itatanong, di ba? Yung ito pong Joshua ay parang sequel to ng nung Exodus. Kasunod to ng Exodus. Para siyang part 2 ng Exodus. Kaya makikita nga natin, sinabi ko kanina, may parallel dito. Si Moses, bago siya nagsimula sa kanyang ministry, na-encounter niya ang Diyos sa burning bush. And then, same thing din na naranasan dito ni Josue. Di ba? Bilang magpapatibay ng covenant ni Yahweh kay Josue. Makikita natin dito, ang Panginoon, hindi siya malayo sa kanyang anak. Kung paano pinahubad ang sandalyas ni Moses, ay ganoon din ang ginawa kay Josue. Hindi dahil banal yung lupa, no? Banal yung lugar dahil andon si Yahweh. Si Yahweh yung banal. Makikita po natin yung ganitong pattern sa buong Bible. Bago ang bawat panalo, no, ay yung enkwentro muna sa Panginoon. Ang Diyos ay nagpapakita sa kanyang mga tinawag. And then kagaya din ng mga nakita pa natin last week, yung mga lumipas na weeks, bago ang bawat tagumpay ay pagsuko sa layunin ng Diyos. Noong una, doubting pa sila Abraham na magkakaanak sila ng galing kay Sarah mismo sa kanilang dalawa. And then, na-encounter nila si God. Kinorek ni Lord yung kanilang puso. And then kay Jacob, mula doon sa pagte-take ng control, diba? Hanggang doon sa kay Yahweh na lang siyang umaasa. Diba? Nakakapit na siya. Wala na siyang laban. And then doon niya naranasan yung katagumpayan. Dito rin kay Josue. No? Same pattern. And then pagdating naman sa bagong tipan, ano pang makikita natin? Ang buhay na walang hanggan ay binigay ng Diyos para doon sa mga taong isinusuko yung buhay nila para kay Kristo. Amen po. Ang tagumpay ni Jesus ay binibigay sa mga nananampalataya sa Kanya. Kung sinasabi natin tayo ay nananampalataya, sinusuko din natin yung ating buhay sa Kanya. At sa pagsuko na yon, binibigay naman sa atin yung katagumpayan ni Kristo mula sa kamatayan at kasalanan. So para po sa mga gusto makaranas ng tunay na katagumpayan sa buhay. At hindi ko tinutukoy dito yung material na bagay, no? Hindi dito tinutukoy na makagraduate ka. Hindi dito tinutukoy na magkaroon ka ng magandang trabaho. Dahil ang tunay na tagumpay sa buhay, yung mapatagumpayan natin, yung pinakamatinding kalaban ng tao, ano yun? Kasalanan at kamatayan. Amen po?
kung hindi ito yung mapapagtagumpayan natin, talo pa rin tayo. Di ba? Pero mapapagtagumpayan lamang ito sa pamagitan ni Jesus. Kaya ang tunay na tagumpay sa buhay ay ang pagsuko sa Diyos. Ang pagsuko kay Jesus. So isuko po natin ang ating mga buhay kay Jesus. At pag sinabing pagsuko, hindi lang to yung nag-pray tayo minsan. Sinabi natin kay Lord na susunod tayo sa Kanya. Hindi eh. Araw-araw na battle ito. Isuko po natin ang ating buhay kay Jesus at magiging kabahagi tayo ng Kanyang tagumpay mula sa kasalanan at kamatayan. So bilang pagtatapos po, ang isa na tumayo sa harap ni Josue, yung lalaking tumayo sa harap ni Josue, yung Diyos na tumayo sa harap ni Josue, na may hawak na tabak, ay ang parehong Diyos natin ngayon, si Jesus, na naghahari bilang Panginoon. Tinatawag ka niya ngayon upang hubarin yung sandalyas mo. Lumapit sa harapan niya, no? At sumuko sa pagsamba sa Kanya upang makabahagi sa Kanyang tagumpay. At sa kalaunan ay babalik siya upang magdala ng pangwakas na paghuhukom sa kasalanan at kamatayan, sa lahat ng kasamaan. At sigurado tayo na magtatagumpay siya. Siya ay nagtagumpay na. Pakikimgan mo ba yung Kanyang tawag sa iyo ngayon ng pagsuko sa Kanya? At ulitin ko po ulit, ang pagsuko ay hindi nangangahulugan ng kakanta ka lang tuwing linggo. A-attend ka lang ng ilang gawain. Ang pagsuko ay hindi nangangahulugan na susunod ka konti ngayon, bukas hindi na. At ang pagsamba ay hindi nangangahulugan ng kakanta ka lang. Hindi po. Ang tunay na pagsuko at pagsamba sa Diyos ay pagsampalataya kay Jesus. Pagtakwil sa sarili, lalo na sa mga bagay na naglalayo sa atin sa Kanya. At pamumuhay ng banal at kalugod-lugod para sa Kanya. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon Diyos, na dakila sa lahat, maraming salamat sa narinig naming mensahe, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay isuko yung aming mga buhay sa iyo. Yung tunay na pagsuko, Panginoon, hindi half-hearted, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon. Tulungan mo kami manampalataya sa iyo, Panginoon. At ganyan din po, Panginoon, samahan niyo po kami sa panibagong linggo na lilipas, Panginoon. Alam po namin na hindi mo kami pababayaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Saan nakalagay? Ayun na pala. So, magkakaroon po tayo ng this coming Friday na yun, no? April 3. Next week. Magkakaroon po tayo ng 7 last words. So, wag po tayo mawawala. 3 p.m. po tayo onwards. So, 7 hours po yun. Joke. Kasi 1 oras kada kada last word eh. Hindi. So 3 p.m. magkita-kita po tayo dito at mag-invite po tayo. Tsaka walang ibang magandang gawin pag Holy Week. Di ba? Kundi alalahanin yung ginawa ni Jesus para sa atin. Amen. So magkita-kita po tayo.
And then, yung ating pong prayer meeting online ay ganun pa rin po, 7 p.m. every Wednesday. So, sumali lang po tayo para may pag-pray natin yung ating mga concerns. Thank you po.